Ilo ng Pilipino. Kaya Iloson ang pangalan. Diba? O nadagdagan. Ibig sabihin, matatalino talaga mga Pilipino. Diba? So, ibig sabihin, nung araw, infection, antibiotic, gumagaling. Ang problema, gumagaling agad. Nakita na negosyante. Diba? Mahirap pala pag negosyo, antibiotic, kasi nga, limited ang kita. Eh, paano kung next year ka na ulit magka-infection? Next year ka na ulit bibili ng gamot. Kaya ngayon, dati, infection kinamamatay, ngayon po na iba ang trend ng sakit ng tao. Napunta po tayo sa tinatawag nating lifestyle diseases. No? Hindi lang napunta dyan. Dyan na tayo ng dyan. No? Naipon. No? Ano naman yung lifestyle diseases? Ang lifestyle diseases, kukuha ako ng example. Ito yung madalas namin dinidiscuss dito. Under ng top 3. Top 3 na kinamamatay ng tao sa buong mundo. Kaya discuss natin yan. Maraming sakit, totoo lang. Kaya lang dito ako mag-focus kasi dito tayo din kinukumpul eh. Dito tayo iniipon. No? Number 1, cardiovascular diseases. Sakit sa puso, stroke, hypertension. Number 1 yan. No question about that. Amerikano, Pilipino, Inchik, lahat. Andito kinamamatay eh. Ang mapapansin mong pagbabago, kasi nung araw, inaatake sa puso, matatanda lang. Di ba? Na-stroke, matatanda lang. Ngayon, kahit bata, alam niyo po, Kalamba doctors, dalawan dyan sa ICU nila, sa record nila, dalawan dyan ang 13 years old na na-stroke. Imagine mo, 13 anyos na-stroke na. Di ba? Totoo yun. Mabigat yun. Nung araw, ang inaatake sa puso, sabi nga nila, yung matataba, yung high blood. Eh bakit ngayon low blood, nai-stroke, nag-heart attack? Di ba? Minsan physically fit, atleta pa nga eh. Tapos nag-heart attack pa. Nung araw, ang sabi nila, yun lang daw pong may lahi. Ngayon po, hindi na kailangan ng lahi. Kaya lagi namin sinasabi, pag hindi nyo naiintindihan yung idinidiscuss namin dito, pagdating ng araw, tatamaan ka rin yan. Lahat po tayo candidate sa heart disease, sa ayaw at sa gusto nyo. Kaya dapat may maintindihan tayo dito maganda. No? Number 2 problem. Sigurado naman ako, aware kayo dito. Dumadami may cancers ngayon. Di ba? O ito, sumikat ang colon cancer nung namatay sino? Cory Aquino. Kaya lang ang sa akin, bigyan nyo rin ng credit si Chat Silayan, Rio Diaz, Helen Vela, June Encarnacion. Colon cancer din kinamatay nun eh. Charlie Dabao yung latest. Ronald Reagan may colon cancer din. Di ba? So, ang dami na. Pero mas maraming ordinaryong tao ang pinatay ng colon cancer. Di lang sikat, kaya hindi na-mention. Ang point ko, yung binanggit ko, sikat. Ibig sabihin, may pera. Nagpa-check up. Ginamot. Buhay patay. O kasi cancer kalaban. Kaya takot tayo dito eh. Di ba? Ang point ko, ito pa. No? Dumadami ang cancer ngayon na minsan o nung araw, hindi mo masyadong naririnig o nababalitaan. Kaya minsan pag narinig mo, ano yun? Kakaibang cancer ba yun? Example lang po, yung cancer na kinamatay ng asawa ni Camille Prats. Natandaan nyo? Nasyak tayo doon, di ba? Ang bata ng asawa. 30 plus lang. Nasopharyngeal cancer. Yun din po ang cancer ni Romel Aducul, yung basketballista. Diba? Ang dami kong pasyenteng ganyan nung araw. Totoo yun. No? Isa na lang ang buhay. Imagine niyo yun. No? So far, yung isa yata hanggang ngayon umiinom ng Vita Plus, buhay pa rin. Diba? Yun nakakatuwa eh. No? Pagdating naman sa breast bukol, tumor sa breast, o breast cancer, no? Pag kinuha nyo po kasi yung statistics, no? Sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia, number 1 ang Pilipinas pagdating sa breast cancer. Palakpak naman kayo dyan. Oh, may pumalakpak na. Ba nagulat kayo? Ba't nga ba pumalakpak? O at least masunurin kayo. No? Congratulations. Ang point ko, gusto ko yung i-aware. Totoo naman, medyo mali ang reaction. Kasi hindi man beauty contest para palakpakan eh. Kaya lang okay lang yon para magkaroon tayo ng awareness. Bakit nga matay number 1? Kasi dito nakita ko, ang daming babae dito. No? Ito ang mensahe nun para sa inyo. No? Nandito ka sa Pilipinas, na kung saan sa Southeast Asia, number 1 sa dami ng breast cancer. Tayo pinakamarami, kung tutuusin. Diba? Ngayon, anong ibig sabihin nun sa inyo? Yung bansa kinalalagyan mo, marami may breast cancer. Lamang-lamang, kung ano yung nagbigay ng breast cancer sa kanila, nasa tabi-tabi nyo lang din. O dapat alamin mo yun. O sabi naman ng doktor, ito may breast cancer awareness, di ba? Ang sabi ng doktor, breast exam, mammogram check-up. Napansin nyo ba, ang sinasabi lagi may bayad? Meron ba sinabi, ito iwasan mo, libre naman, sinabi lang. Walang ganon eh. Kaya minsan sinasabi ko, bitin eh.
Kaya nagtaka ako, bakit nga ba namin hindi sinasabi? Ito lang na-analyze ko. Kaya namin hindi nasasabi, hindi rin namin alam. No? O pangatlo, diabetes. At sigurado ko, alam mo kung gaano kalala ang problema natin sa diabetes ngayon. Kasi ang Pilipinas po, 500 per day po na Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes. Yan po ang rate natin. Marami ba yan? Marami yan. Kasi yung 500 na yan, gagaling ba yan? Hindi. Isang araw pa, 500 ulit. Di 1,000 na yun. At tingnan nyo sa buong mundo, ang statistiko po, 300 to 500 milyong katao na po ang diabetiko sa buong mundo. Marami yan. Marami yan. Marami din dyan, doktor. Kung ngayon tanong, diabetiko ka, punta ka sa doktor mo, diabetiko rin. Magtiwala ka? Yan ang point ko eh. Hindi nyo lang alam, maraming doktor diabetiko. Totoo yun. Hindi ko sasabihin. Baka magalit sa akin. Maraming doktor na stroke, high blood. Maraming doktor, hospital lang. 3 dyan, alam ko, kini-chemotherapy o nag-underwent ng chemotherapy. Doktor. Maraming doktor ako kilala kay sa Manila, mas bata sa akin na stroke. O ba't ganun? Ang point ko, may pare-pareho tayo hindi alam. Kasi kung alam ng doktor, hindi sila magkasakit ng ganun. Kung alam ng doktor diabetes, hindi sila naging diabetiko. Di ba? Ang masaklap, umaasa ka, kulang din pala. Yun ang mabigat. Dadagdagan natin ng konting yan. Na baka sakali, kung idagdag natin dito, mas gumanda ang laban mo. Kung meron ka na. Kung wala naman, mas maganda-ganda ngayon ang pag-iwas natin. Okay sa inyo yan? Ito ang unang-unang ina-advise ko sa tao, no? Kasi balikan po natin yung 3 sakit na yan. Heart disease, cancer, diabetes. Actually, marami pa iba eh. Kaya ako na-focus dito. Nung araw may tawag tayo dyan, sakit ng mayayaman. Di po ba? Ngayon, mayaman lang ba nandyan? Hindi, pati mahirap eh. O mahirap ka, anong ginagawa mo sa sakit ng mayayaman? Nainggit ka sa mayayaman? Ganun ba yon? May isa pa akong tawag dito eh. Tawag ko dyan, death trap. Trap yan eh. Bakit trap? Pag nandyan ka na, yan ay kamamatay mo. Baon mo na yan eh. Tama ba yon? Totoo yun. Label mo na yan. Nung araw kasi nakakabalita tayo, namatay ang tao, haba ng buhay, 100 plus. Ba't namatay lola mo, 129? Nakalimutan ng huminga, sa katandaan na. Di ba ganon? Meron ka pa nababalitang ganon. Di namin alam, di na lang gumising eh. Ilang taon na ba? 112. O ngayon, tingnan mo ang tao, pag namatay, ba't namatay lolo mo? Na-stroke yun eh. Lola mo, may cancer yun eh. Tsuhin mo, may diabetes yun eh. Napapansin nyo, lahat tayo may label na sakit. At yung label mong sakit, nandito sa 3 ito. Ito, naging top 3 sa simpleng reason kasi dumadami yan. At kaya trap yan, tingnan mo. Pag ginagamot ba yan, 1 buwan lang, 1 linggo lang? May tawag nga sa gamot eh, maintenance, medication, repeated check-ups, and laboratory. Ang point ko, wag kang pumasok dyan. Trap nga yan eh. Diba? Sa amin kasi, no, kung titignan natin, nagsimulan tayo dito eh. Lifestyle. Yan ang tawag dyan eh. Diba? Yan po ang way kung paano ka ipasok dyan. Ito ginagamit sa atin eh. No? Sabi ko, nagkaroon ng shift. Dati, infection. Ngayon, ito ang kinamamatay natin. Pag-aralan natin kung paano na itatanim sa inyo to. No? Ang lifestyle, madali kang dalhin dyan eh. Papasok dyan. Ito ang famous na ginagamit sa atin dyan. Yung word na masarap. Di ba pag masarap, ang hirap iwasan? Kaya pag masarap, minasitatang mo sa doktor mo, Dok, ba't ganun? Lahat na lang na masarap, bawal. Umaangal ka pa nga eh. Kasi bakit? Tingnan natin kung bakit yung masama naging bawal. At tingnan natin kung paano tayo na-shift from infection to lifestyle diseases. No? Kasi ganito ang ginawa sa atin. Sa ayaw, sa gusto nyo, sa palagay ko, sa pananaw ko, ang sakit nyo ginagawa na para sa inyo. Ginagawa na yan. Dadating ang time sa buhay mo, haharap ka sa isang tanong. Pagdating ng araw, ganito lang ang tanong. Anong gusto mong sakit? Multiple choice naman ang sagot. A, B, or C, or all of the above. Nakapili na kayo? Ayaw. Di ba? Ang sa amin, piliin nyo po, none of the above. Kasi may sagot naman ganun eh. Di ba? O pag-aralan natin, paano maging none of the above ang sagot nyo. No? Unang-una, pag-aralan natin kung paano na-shift ang sakit ng tao. Ganito lang naman yan eh. Ang bottom line dyan, alam nyo, ito eh, it's all about the money. Negosyo ng kalusugan. Ang masaklap, ikaw ang pinagninegosyoan. Kalusugan nyo, talo kayo doon. Kaya minsan sinasabi ko nga eh,
Totoo, ang doktor, concern sa'yo. Kaya lang minsan, totoo nga bang 100% lahat ng doktor mapapagkatiwalaan nyo? Nag-iisip ka rin. Bakit? Ang point ko, tignan mo mas maganda sa doktor, mas maraming sakit ang tao. Mas maraming may sakit, mas maraming pasyente. Diba? Mapapagkatiwalaan ba ospital? Mahirap din. Kasi ang ospital, design ng ospital, hindi lang basta may sakit. Grabe yung sakit mo. Kaya nga may kwarto para ma-confine. Kaya nga may operating room para ma-operahan. Subukan pumunta sa Maynila. May bago silang machine doon. Halimbawa, latest, pan-detect daw ng breast cancer. Lalagay pa ng ospital sa labas, di ba? Because we care. Naniwala ka doon? O negosyo yun Pang-akit yun Di ba? Babayad ka. Kung saan totoo yung we care, sana libre na lang. Okay, half the price. Pwede pa, papayag ako. Di ba? Ang ganda na nga rin siya sabi, because we care. Totoo naman yung pang-akit. Wala tayong magagawa kasi negosyo. Negosyante na po kasi kadalasan ng may-ari ng ospital. Yun ang mabigat. Ang point ko, nung araw, nakikita nyo, ang ospital ang liliit. Kadalasan ng ospital nung araw, pag-aari ng doktor din. O kaya mga, tinatawag natin religious groups. Kaya nga nung araw, St. Luke's Di ba mga madre? Totoo yun Bakit? Usually, nag-umpisa sila, foundation, charity hospital. Nakita, maganda negosyo. Pinasok ng negosyante. Ang talo, sino? Tao. Diba? Talo ka lang kung magkakasakit ka. Tanda mo. Kung hindi ka magkakasakit, hindi ka apektado doon. Wala naman pinag-iwanan. Halimbawa, ang negosyo mo, punerarya, anong gusto mo? Maraming mamatay. Ganon lang naman Tingnan mo ang negosyo na side Kaya sabi ko nga, sa panahon natin, parang ang hirap na talaga magtiwala sa tao basta negosyante ang takbo ng utak. Di ba? Anong solusyon? Huwag kang magkasakit. No? Yun po ang gagawin natin dito. No? Ito po ang dalawang step para ka mahuli dun sa pagkakasakit. Sabi ko nga sa inyo, nung araw, infection lang. Ang dali namang gamutin yan ngayon Minsan nga, kahit wala ng doktor, nagagamot mo yan, di ba? Punta ka sa Mercury. May sakit ka. Pabili nga po ng mag-asawang gamot. Di ba? May doktor ba doon? Wala. May doktor ba nagreseta? Ito, inumin mo. Mag-asawang gamot. Nagulat nga ako nung una ko narinig yun. Ano mag-asawang gamot? Di ba? Amoxicillin. At saka, mefenamic acid. Nasyak nga ako doon. Naka-invento pa tayo ng word no? Mag-asawang gamot. Tinanong ko nga kailan pa kinasal? Ito po yung step Ito yung way paano tayo nahuli sa sakit. Unang-una, para magkasakit ang tao, ginagawan po tayo ng deficiencies. Kakulangan sa Tagalog. Paano daw tayo nagagawa ng kakulangan? Kakulangan yan sa sustansya. Sinasadya. Paano? Ang ganda nga ng word Ang word na ginagamit, refinement. Kasi pag narinig mong refine, malinis, magandang pakinggan, di ba? Totoo naman malinis. Saan? Malinis na sa sustansya. Wala nang tinira. Tingnan mo ang difference Ikumpara nyo ang raw sugar sa refined sugar. Alam nyo ang raw sugar, ang daming vitamins. Nagulat nga ako Diba? Kaya kung titingnan mo, diba sa mall, yung cane sugar, yung juice, masustansya po yun, totoo yun. No? Kaya lang anong difference sa refined? Tinanggal na lahat ang sustansya, ang vitamins, ang enzyme, ang cofactors. Anong tinira? Calories na lang. Nagdagdag naman ng chemical, yung pinampaputi sa sugar. Kaya ang layo ng diferensya Ang kanin nung araw, binabayo lang naman sa probinsya yan, di ba? Nung araw. Wala naman yung sinasabing pinapalis Nung araw, basically brown rice. Wala namang white rice nung araw, na-invento lang pang palis. So, naging ang kanin natin na shift ngayon. Magandang tingnan ang puti. Tama, refine, malinis. Malinis ulit saan? Sa sustansya, sa vitamins, sa cofactors, sa mga importanteng enzyme. Ngayon, tinanggalan ng sugar, tinanggalan ng kanin mo o yung bigas pala, ay yung palay ng sustansya. Tinapon ba yon? Hindi. Ba't naman itatapon? Bakit? Pakikinabangan nila yon. Bakit? Alam nila ang nawala dun. Kailangan mo. So, gagawin nila yon, doon sila kukuha ng raw materials panggawa ng vitamins na bibilhin mo. To begin with, dapat pala hindi ka na bumibili ng vitamins Nasa kanin mo na Nasa asukal mo na Kaya lang, na-trick ka. Maganda kasing tingnan ng refine. No? Umaandar dyan sa isip natin, pag refine, malinis. Tama tayo doon. Binanggit ko kanina, malinis sa sustansya. Ang problema sa deficiency, minsan natsatsambahan ng tao yan
Example, nagkaroon ka ng sakit, hindi ma-diagnose ng doktor mo. Lahat na lang ng doktor inikot mo, hindi alam kung bakit may masakit sa'yo. X-ray, ultrasound, MRI, lahat na pinatest sa dugo mo, walang makitang problema. Yung pala ang problema mo lang, meron kang deficiency sa isang minerals o vitamins. No? Example, dahil nanawa ka nakapadoktor at isip mo ngayon, wala na siguro talagang oras ko na. Umuwi ka na lang ng probinsya nyo. Doon na lang ako abutin, pahinga na lang ako doon. Pagdating sa probinsya, walang ginawa kundi kumain ng fresh. Fresh fruits, fresh vegetables, manok na, di ba? Yung native, itlog na organic, lahat magandang kinakain. Biglang gumaling. Anong ibig sabihin? Na-correct mo yung problema ng katawan mo. Natsambahan mo ang deficiency mo. Kaya maraming istoryang ganun eh. Umukay nung umuwi ng probinsya eh. Kaya alam din po ng negosyante na pwede matsambahan yan. Kaya hindi pwedeng papayag sila na ang sakit mo, dito ka lang dadaanin. Nagdagdag pa silang isang paraan para mahuli ka. Ito po, ang pinakamalupit. Nagdagdag sila ngayon. Di ba parang familiar politika, no? Oplan, dagdag, bawas. Ganon ginagawa sa inyo eh. Di ba? At itong pinakamatindi bukod sa tinatanggalan ka, dinagdagan ka pa. Andito yan, no? Ito po ang nagpapabigat. 15,000 toxic chemicals ang inaalaw gamitin sa tao. Imagine niyo yan, no? Marami ho ba yan? 15,000. Nasa pagkain mo, nasa damit mo, nasa bahay mo, nasa balat mo. Dala-dala mo nga ngayon yan eh. Di ba? Nagulat ako dyan, nabasa ko eh. Bakit? 100 nga lang, dami na eh, 15,000 pa. Di ba? So, ngayon, ang point, ito kasi kinwestiyon ko dun eh. Bakit nga ba pinapayagan? Kasi pala isipan sa akin yan, bakit allowed? Sa pagkakaintindi nyo, kailangan ng katawan mo pag toxic. Di ba? Hindi. Lason nga eh. Di ba? Kaya lang sabi ko nga, bakit allowed? Pinapayagan. Isa lang naisip ko, kaya pinapayagan, gagawa ka ng sakit. Yun lang naman eh. Yun lang naman silbi niyan eh, para ka magkasakit. Di ba? O ngayon, tingnan natin ngayon ang relationship. Itong 15,000 toxic chemical na yan, dito yan, yung addition na to, paano ka na-shift dyan? Unang-una, itong 15,000 toxic chemicals na to, na ina-add sa'yo, saan nilalagay? Sa masarap. Kaya minsan totoo yung sinasabi eh. Bakit pag masarap bawal? Diba? Example, tanongin ko kayo, yung lahat na nandito sa kwartong to, sino po sa inyo hindi pa nakakain ng dilata sa buong buhay niya? Taas ang kamay. Yung pong laman, di yung lata ha. Maliwanag, nakakain na lahat. No? Ang dilata ho ba, sa pagkakaalam nyo, may preservatives wala? Meron. Masama hindi ang preservatives? Masama. Walang masama, ba't mo kinakain? Masarap, madali, mura. Nandun eh, huli kayo. Number 1 reason, masarap. Hindi ako naniniwalang madali at mura lang. Kakain kayo ng sardinas, masama lasa, mura? Siyempre hindi. Dapat masarap muna. Alam nila yun eh. Pangunahin target, panlasa mo. Pakiramdam mo dapat masarap. Kaya nga minsan kahit diabetic, ang hirap umiwas eh, di ba? Bawal ang sweets. Di ba? Napunta sa party, binigyan ng cake, eh wala yung misis, taga-awat. Di ba? Kakain hindi. Kakain. Di ba? Kumakain ka, habang kumakain ka, nagtatalo pa isip mo. Minsan lang naman to eh. O ba't mo inaaway sarili mo? Wala man kumukontra. Alam mo kasi, bawal ginagawa mo eh. Yung iba, ganito pa eh. May gamot naman eh. Okay naman ang blood sugar ko ngayon eh. Diba? Nagdadahilan ka kasi alam mo, mali ang ginagawa mo. At least alam mo. Diba? So ito pa. Paano tayo nadadali pa? No? Ito, tingnan po natin. Dapat kasi, oriented na tayo dito. No? Burahin ko muna ito. Kasi ito yung importanteng ituturo ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng ilan sa 15,000 toxic chemicals na yan. Hindi ko man po tatapusin lahat, huwag kayo matakot. Ha? Kasi kung isa-isahin ko yan, baka December na hindi pa tayo tapos. Diba? Bibigyan ko lang kayo ng ilang importante sa palagay ko. Para mas maunawaan mo, kaya pala marami may sakit. Dito lang pala, napaka-basic. Unang-unang tinuturo namin dito, dapat nagbabasa kayo ng food labeling. Read the labels. Diba sa gatas, check the label. Ganon din dito. Lahat ng binibili mo, tingnan mo, basahin mo ingredients. Huwag kang makontentong harapan lang binabasa ng kahon. Tingnan mo yung gilid, tingnan mo yung likod. Yung word na ingredients. Kasi sa ingredients, nandun lahat kung anong component ng binili mo. Diba? Karamihan po sa 15,000, nandun din eh. Hindi mo binasa, wala kang alam. O kahit basahin mo nung araw, kung walang nagpaliwanag sa inyong masama,
Para ka lang nagbasa ng comics. Wala rin impact. Bibigyan ka to ng ilan na pag nahanap nyo, ito po ang gagawin natin ha. Dinawin ko. Pag nakita, avoid. Iwasan. Baka mamaya binili, kinain. Sabit ako dun. Ang sabi ko, avoid ha. Number 1, sa listahan ko, ito po, sodium nitrate. Tagalogin ko na lang, salitre. Alam niyo sa pag-aaral ng mga scientist, doktor, no, sa mga studies, ang salitre po, direct naliling sa pagdami ng colorectal cancer. Di ba, binanggit ko kanina, ang dami colon cancer. Totoo yun. Dito lang pala, sa salitre mo, pwede na. O alam nyo ngayon kung nasaan salitre, di ba? Tosino, hotdog, langgonisa. Sinong mahilig dyan? Bata mo. Sinong bumili? Bata mo rin? O hindi, ikaw, magulang. Ang point ko, ikaw ang gumagawa ng sakit ng bata mo pagdating ng araw. At abangan nyo yan, 15 to 20 years from now. Alam mo na kung sino namimiligro magkaroon ng colon cancer. Dapat binabago natin. Dapat nagde-demand tayo. Meron naman pong produkto ngayon, processed meat, nakalagay, walang salitre. Prioritize nyo ganun. Diba nakakita na kayo? Produkto, tosino, nakasulat, walang salitre. Di yun ang hanapin mo. Ang point ko kasi, pwede naman palang wala. Ba't nilalagay nung araw? Kasi walang may alam na masama eh. Okay lang ilagay. Diba? O number 2. Sino po sa inyo hindi pa nakakain ng soft drinks sa buong buhay niya? Taas ang kamay, papainumin ko ngayon din. Soft drinks. Wala na? Lahat nakainom na. Ako po, napapagmalaki ko, 6 years na po ako hindi uminom ng soft drinks. Mahirap? Mahirap. Bakit mahirap? Masarap eh. Bakit ko napigilan? Nabasa ko po ito sa dyaryo. No, hindi ko man sinasabing tigilan nyo. Bahala naman kayo. Ino-orient lang namin kayo. Ito po, nabasa ko 6 years ago. Itong reason kung bakit hindi na po ako umiinom. Nabasa ko sa Philippine Star. Ito pong report na to galing Amerika. Napa-report lang sa atin. Basahin ko po ang title na lang ha. FDA report, cancer-causing chemical found in some soft drinks. Nashock ako eh. Doktor ako, hindi ko alam to. Doktor ako, umiinom ako ng soft drinks. Kaya pala maraming doktor may sakit din eh. Yung mga basic na ganito, hindi namin hinahanap. Di ba? Kaya lang, ini-expect ko, mag-iingay. Kaya lang, kinabukasan, nawala ng issue. Tanong, importante bang malaman nyo? Oo naman, nakaka-cancer eh. Di ba? So ito po, hindi ko lalagay ang brand, isulat ko lang po kung ano naman yung chemical. Ito kadalasan, preservative din. Kaya binanggit ko kanina yung preservative na word eh. No? Sodium benzoate. Ang benzoates po, usually preservative sa mga iniinom nyo. Hindi lang soft drinks iniinom mo. Juices ng bata mo, i-check mo. Nasa Tetra Pak, nasa foil. 90% ng product natin, made in the Philippines, yan ang preservative pagdating sa juices. Nasyak ako dun. Halos lahat ng tingnan ko, meron eh. Ano daw sakit ang naibibigay ng sodium benzoate? Blood cancers. Ano ba ang blood cancers na alam nyo? Leukemias. O kaya pala maraming bata sa Pilipinas may leukemia. Dito lang pala pwede na eh. Di ba ang bata addict sa soft drinks? Totoo yun. Sino na naman bumili? Yung bata mo? O hindi, magulang. Sa probinsya nakakita ko, baby, dumedede, soft drinks eh. Huwag gano'ng kasama yun. Di ba nakikita natin yun? Kasi hindi ka aware na ganun pala. Minsan nga, sama ng loob namin eh. Nagpo-promote kami ng Vita Plus, health drink, pangkalusugan ha. Binubusisi kami ng todo-todo. Pero ni minsan, hindi binusisi yung iniinom na soft drinks. Di ba? Inom ka ng inom. Tinanong mo ba sa manufacturer? Saan ba gawa ang soft drinks? Anong ingredients? Lahat ba yan mahusay sa tao? Wala eh. At alam natin, ang soft drinks, wala naman talaga na ibigay na maganda sa katawan nyo. Meron ba? Wala, di ba? Sakit may binigay. Anong sakit? Ha? Ulcer, gastritis, diabetes, ang dami. O hindi kayo doktor. Alam nyo, sakit binibigay. Ba't may iniinom? Andun yung sagot, oh. Huwag ka na mag-isip. Masarap eh. Di ba? Totoo yun. O number 3, ang pinakamasamang fat na pinapakain sa inyo, trans fat. Tandaan mo trans fat ang pinakamasama. Saan ka na-orient? Cholesterol. Ba't ganun? Ito pinakamasama, hindi mo alam. Tawag dito ng araw, alam nyo? The silent killer. Cancer ang binibigay. Ang trans fat naman, related sa heart disease, related din sa diabetes, at 40% daw na may bukol sa breast, mataas ang trans fat level sa dugo. So sa mga babae, double check pagdating sa kinakain nyo. Ang trans fat po, mayamang-mayaman dyan kadalasan.